Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Napag-usapan lang natin, ito mga kababayan, ito nasa ating screen. Ayan po, ang nakita po ninyo ay si Banat Bay. Ayan mga kababayan, kinakampanya ni Banat Bay itong si Pastor, si Pacquiao, mga kababayan. Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi ko po minumura si Quiboloy Pacquiao po kasi PACQ, Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po nagsulat niyan. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, nag-basketball sila at naka-score siya ng 100 plus. Tinalo pa niya si Michael Jordan at si Kobe Bryant mga kababayan. Ang nakasulat sa likod niya, Pacquiao, PACQ kasi nga Pastor Apollo C. Quiboloy. So nung pinansin ko yan, mukhang narinig siguro ni Pacquiao mga kababayan pinalitan. Gawa na lang ACQ. Siguro sabi ng mga taga-miyembro ng KOJC, Pastor, parang pangit. Pangit ata yung Pacquiao sa likod nyo. Kaya tanggalin nyo na yung P. ACQ na lang. So, yan mga kababayan. Pacquiao po. Si Pacquiao po ay kinakampanya ni Banat Bay. Babasahin ko lang tong post ni ng SMNI. Sabi ni Banat Bay, yung mga katulad ni Pastor ACQ, hindi na pinake yung pastor kasi si Pacquiao talaga ang lalabas eh. So, yung mga katulad ni Pastor ACQ, Apollo C. Quiboloy, iboto natin sa Senado dahil walang korupsyon. Ay sabi ni Banat Bay, yung mga katulad ng mga kababayan yung mga katulad ni Apollo Quiboloy, iboto natin sa Senado kasi alam natin walang korupsyon. Anong proof? Yung kanyang KOJC. Mayaman yung kanyang mga tao doon, as in kompleto lahat, maunlad sila kasi nga zero corruption. Ang tolerance si Pastor Quiboloy talagang zero corruption, ayaw niya ng korupsyon. Huwag sanang maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala dahil lamang magkakaiba tayo. Lahat ng senador magkakaiba ng paniniwala. Yung iba nga dyan, 80s na siguro, wala nang pinaniniwalaan kung hindi pera. Ayan, sabi ni Banat Bay, wala daw corruption pero merong corruption of minors. Diba, walang corruption. Paano walang corruption? Ang dami kaso nga siya eh. Ang ginawa niya, yung pera na ginamit di umano, o ginagamit, nakalap niya dyan sa kanyang kulto, galing. O galing sa pambubudol. Ginagamit niya yung kanyang mga miyembro para pag-ikot-ikot, pagbenta-benta ng pastillas, pagbenta-benta ng otap, at pagkatapos hindi sumunod ay meron pong di umano'y pang-aabuso sa kanila. Tapos walang corruption pero may corruption ng minors. Meron po siyang mga dinadaling mga menor de edad. Parang si Jay Guevara lang. Kaya idol ni Jay Guevara to si Quiboloy So ayun mga kababayan, talagang sobra-sobra ang pagkampanya ni Banat Bay dito kay Quiboloy. Alam niyo na kung bakit. Pero alam niyo mga kababayan dati, kung napanood niyo to si Banat Bay, talagang grabe ang Banat at Quiboloy. Minumura pa niya yan sinasabing bula ang propeta, talagang sinasabi niya na huwag kayong sumamaniwala niya kay Quiboloy. Niloloko lang kayo niya, bula ang propeta yan. Sino yung nagsasabi na siya daw ang appointed son of God? Hindi lang siya, pati yung isang kapatid niya na Jaculeros. Yung isa niyang kapatid, ganun din. Binabanatan nila si Quiboloy. Pero ngayon, bigla nag-iiba ang hirap ng hangin. Nung sila ay kinuha sa SMNI. Nabigyan kasi nabigyan ng exposure mga kababayan, nabigyan ng trabaho, nabigyan ng chapi. Alam niyo na, pag pera talaga minsan hindi kadalasan kapag pera, nag-iiba yung pananaw mo di ba? So, dating kinakalaban nila to at sinasabi nga bula ang propeta, tapos ngayon praise the father na sila. At ngayon kinakampanya pa niya, gusto niya pa maging senator. Gusto niya maging senador, itong pinagbibintangang human trafficker, pinagbibintangang ng abuso ng minor de edad, pinagbibintangan ng money launderer.
Oh, ayan mga kababayan yung ano, yung kinakampanya ni Banatbay. Pero ito, may paririnig ako sa inyo mga kababayan. Papakita ko sa inyo yung video na dati. Actually mga kababayan, ang hirap na maghanap ng mga video ganon, yung binabanatan niya si Kibuloy kasi pinagbubura niya sa kanyang mga social media accounts. Biglang naglaho mga kababayan, biglang nawala. Kasi nga alam niya gagamitin laban sa kanya. Buti meron pa kahit papano na kumakalat-kalat na video na kung saan binabanatan niya itong si Kibuloy. Pero ngayon ibang-iba na. Halos himudin niya na ang puwet ni Kibuloy. Dati, sabi ko sa inyo, talagang hayagang binabanatan niya si Kibuloy. Ito, parinig ko sa inyo mga kababayan, para baka sabihin nyo, chichismis lang ako eh. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Pakinggan natin mga kababayan itong Banatbay. Ito yung kanyang banat ni Banatbay. Malupit na Banatbay kay Kibuloy. Iba pa nga ito mga kababayan eh. Mas maganda yung dati pa. Pero ito lang yung nakita ko. Pero may ririnig niya mismo. Ayan mga kababayan. Ayan, ito si Kibuloy, si Pacquiao mga kababayan. Tapos si Banatbay. Tapos ito mga ano na lang to, mga epektus. Appointed son of God siya? Teka. Mga epektus na to. Ayan. Okay, ito mga kababayan, pakinggan ninyo diretso na natin. Alright. Tingnan nyo yung banat ni, Banatbay kay Kibuloy. Pero ngayon, grabe mga kababayan, praise the Father. Sabi nga niya, nung kailan ba yun? Basta may programa sila. Nasaan si Kibuloy? Hinahanap kasi si Kibuloy. Nasaan si Kibuloy? Si Kibuloy po ay nasa puso natin. Si Kibuloy po ay nasa puso ng bawat isang KOJC. Pero dati, minumura-mura niya yan. Nasa puso na raw niya si Kibuloy. Pero dati, grabe. Sabi ko sa inyo, talagang matindi ang mga banat na ito ni Banatbay kay Kibuloy. Ito, isa. Ito, light lang ito. Pero, sayang kasi talaga eh. Binura niya eh. Binura talaga niya eh. Para maitago niya yung mga pinaggagawa niya kay Kibuloy dati. Okay, pakinggan po natin. Bantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya? Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan? Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Di ba, kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan mo natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pag-resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Daming tanga! Okay. So yun mga kababayan, narinig nyo si Banatbay. Sabi niya, wag daw magtanga-tangahan. Pero ngayon mga kababayan, sino na ngayon ang tanga? Di ba yan mga kababayan? Okay, di kita-kita naman natin, di ba? Dati, sabi niya, sino ba, bakit, paano mo na-justify mo pa na ikaw ay appointed son of God? Parang sinasabi ni Banatbay, hindi ka naman si Kristo, hindi ka appointed son of God. At sabi pa ni Banatbay, kung ikaw talaga ang propeta na you are claiming to be, di patalsikin mo si Marcos. Gusto pa nga niya mga kababayan na talagang mahuli ng Amerika itong si Kibuloy. Iba ito sa sinabi niya, pero ngayon ibang-iba na. Nakatikim to nakatikim. Magkano? Magka. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, wag niyo basta paniniwalaan itong mga tao na dati talagang kinakalaban si Kibuloy. Ngayon ay dahil alam nyo na, dahil sa ganyan, at yung exposure, na nangyari mga kababayan, ayan, himod-puwet na. Himod-puwet na sila, at ngayon, kinakampanya pa bilang senator. Kayo ba papayag mga kababayan na magkaroon tayo ng senator na na di umano'y rapist? Human trafficker? Child abuser? Papayag ba kayo? Kaya nga nakakulong
Hindi naman makukulong yan kung walang probable cause. Meron tayong batas na hindi tayo basta-basta makukulong kung walang sapat na ebidensya laban sa inyo. Kaya mga kababayan, yung sinasabi ni Banat Bay na walang korupsyon, kalokohan po yan. Dahil may corruption of minors po. Diba? Minor de edad nga yung binabanatan yan eh. Meron pa night duty. Walang iya. Tapos walang corruption. Tapos yung perang nakakalap nila, saan galing? Kaya nga kinigusto, kaya nga nakahold yung kayamanan ni Kibuloy eh. Bakit? Kasi galing sa saan galing? Sa illegal na paraan. Tapos sabi mo, walang corruption. Utot mo. Dati mo nga minumura, pinakita ko yung video. Diba dati nga grabe ang banat ninyo? Tapos bigla nag-iba? Bakit? Nangyari. So yan mga kababayan. Kaya wag kayo basta-basta magpapabudol sa mga nangangampanya ng iba't iba mga kandidato. Tingnan ninyo mga kababayan yung inyong iboboto. Dapat ang taong iboboto natin ay marangal, may moralidad, at kasi sa totoo lang, real talk mga kababayan, real talk tayo. Halos lahat po ng politiko may issue. Alright? Kahit sinong politiko may issue. Wala pong exempted. Pero syempre, ang pipiliin po natin ay yung lesser evil. Yan na lang po ang basihan natin. At syempre, unang-una, titingnan ninyo yung talagang nagmamahal sa taong bayan. Yan po ang priority. Yan po ang dapat unang titingnan ninyo sa mga kandidatong iboboto ninyo. Yung kandidatong iboboto ninyo sa 2025, ngayon po, sa Mayo, ay dapat ang inuuna ay yung na mas nakararami. Interest of the people. Yan, hindi po self-interest. Pag self-interest, kilala nyo naman sila habang habang palapit na palapit ang eleksyon, tayo po nandito palagi para ipakita sa inyo sino-sino ba itong mga kandidato na may self-interest. At sino-sino talaga merong puso para sa taong bayan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.